الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang hadith na tatalakayin natin ay ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Umar radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kahulugan ng hadith na ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radiyallahu anhu, nagmula kay Umar, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala, kanyang sinabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Umar. Narinig ni Umar radiyallahu anhu ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat. Lahat ng ating mga gawain ay nasusundan, napapalooban ng tinatawag na niyat. Lahat ng ating mga gawain sa araw-araw, sa mga pagsamba natin, sa mga ibada, ay dahil sa ating mga naging intensyon. Napapaloob dito yung ating intensyon, nasusundan ang intensyon. Lahat ng ating mga gawain, ay ibada man ito o hindi ibada, ay nandoon yung tinatawag na intensyon o yung tinatawag na niyya. So napakalinaw ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, na lahat ng ating mga gawain, pagsamba man ito o hindi pagsamba, ay pinapasukan ng tinatawag na intensyon. Sinusundan o napapaloob dito yung tinatawag na intensyon. Hindi natin pwedeng sabihin na gumawa tayo ng isang pagsamba o gawain na wala tayong intensyon doon. Hindi pwede. Dahil lahat ng gagawin natin, lahat ng ginagawa natin o gagawin natin ay napapaloob sa atin ang tinatawag na intensyon. Bago mo pa gagawin yung isang bagay o yung pagsamba, ay naging intensyon mo na gagawin mo yung bagay na yun. Tulad halimbawa, magdarasal ka ng salatul duhur, asar o di kaya maghrib, isya. Doon pa lang sa pag-aablusyon mo, naging intensyon mo na kung ano yung pagdarasal mo. Kung ano yung ipagdarasal mo. O doon pa lang sa pagkagising mo sa umaga, naging intensyon mo na sa pagligo mo na ikaw ay papasok sa trabaho. So lahat ng ating mga gawain, napakalinaw. Ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng ating mga gawain ay napapalooban ng tinatawag na intensyon. Ano o di kaya sino ang nagtatrabaho ng tinatawag na niyya o di kaya yung intensyon? Isa yun sa napakagandang tanong, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sino ang nagtatrabaho ng intensyon? So ang sagot dyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang ating mga puso. Ang ating mga puso, ang siyang nagtatrabaho ng ating mga intensyon. Mahalluha al-qalb. So, hindi pwede nasasabihin mo, na nakapag-intensyon ako dahil binanggit ko na. Maalala ko lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na mayroong libro, o di kaya tinatawag nila na isang pamphlets noon na patungkol sa pagdarasal, o tinatawag nila na parukunan, na yung babasahin na yon, tinuturo doon na bago ka magdasal, bago mo itatayo yung pagdarasal, ay mag-uusalli ka. At doon sa pag-uusalli mo, babanggitin mo na usalli, salat ad-duhr,
arba'a rakaat, babanggitin mo kung mga detalye ng gagawin mo sa pagdarasal. Kaya magdarasal ng salatul duhur na mayroong arba'a rakaat, at gagawin mo yun para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ayon sa ating mga ulama, ayon sa ating mga scholars sa pananampalatayang Islam, sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, naway bigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala sa kanilang mga pagsisikap sa pagpapalaganap ng tamang turo ng pananampalatayang Islam na ayon sa Sunnah at sa Quran, na sa pagsisikap nila mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay unti-unti nang nawala yung gawain na iyon, na kung saan hinatulan nila na ito ay innovation, hindi kaya bid'ah sa pananampalatayang Islam. Dahil hindi ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin ginawa ng mga sahaba at yung mga tabi'in, hindi rin nila ginawa. So yun ay malinaw na makabago sa pananampalatayang Islam. So, hinatulan nila ito ng bid'ah. So, dahil ito yung isang dalil, patunay, ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang nagtatrabaho ng intensyon, dahil yung pag-uusalita, yung tinatawag nila, yun ang ipag-i-intensyon mo. Babanggitin mo yung intensyon mo. So, mali na ipatrabaho mo sa dila yung tinatawag na intensyon. Dahil ang nagtatrabaho ng intensyon ay ang ating mga puso. Ang nagtatrabaho ng ating mga intensyon ay ang ating mga puso. So, ayun ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano yung nasa sa loobin natin. Kung ano yung nasa niyat natin o intensyon natin o yung nasa puso natin. Yan ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mayroong pagkakataon na magkaiba yung sinasabi natin kesa doon sa nasa puso natin. Magkaiba. Pwede kong sabihin na mahal kita pero yung sa puso ko ay hindi pala kita mahal. So, hindi tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung binanggit mo. Ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung nasa puso mo. Dahil yun ang totoo, yun ang nasa sa loobin mo. Yun ang naging intention mo. So, naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malawak na pag-unawa sa hadith na ito. At kasunod ng hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Katotohanan na ang makakamit o makukuha ng isang tao ay nadidepende sa kung ano yung naging intensyon niya. Kung ang naging intensyon mo ay mabuti, ay makakakuha ka ng gantimpala. Kung ano yung naging intensyon mo, ganun din yung makukuha mo. Nadidepende sa kung ano yung naging intensyon mo. Kung naging intensyon mo ay masama, gumawa ka ng masama. Gumawa ka ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang naging intensyon mo, ay makukuha mo ay kaparusahan. Kaparusahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang intensyon mo ay para lamang sa dunya, gumawa ka ng ibadah dahil sa hindi para sa Allah, ay makakuha ka ng pagpupuri mula sa kanino mo ginawa yung isang gawain. Pero wala kang makukuha sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa mo yung isang bagay na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napakalinaw mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung ano yung makukuha natin dahil yun sa kung ano yung naging intensyon natin. So kung ano yung naging intensyon natin, yun din ang makukuha natin. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. So pinaliwanag pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, sabi niya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Kung sino man, sabi niya, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang kanilang paglalakbay mula sa Makkah, panahon ng hijrah, papuntang Madina, ay para sa Allah at para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katotohanan ng kanilang paglalakbay ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil marami sa mga naghijra mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na iba yung kanilang mga dahilan. Iba yung kanilang mga dahilan. Meron doon isang
nag-hijra, nang dahilan niya ay dahil lang sa babae. Ha? At meron din ng dahilan ay para sa pagtitinda, negosyo. So kaya pinaalalahanan sila ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kung ang kanilang paglalakbay para sa Allah, para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng kanilang paglalakbay ay para sa Allah subhanahu wa taala at para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nung panahon na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung panahon na nag-migrate, naglakbay ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Madina, dahil sa gusto siyang patayin ng mga musyrik, ng mga hindi mananampalataya, yung mga kafir, yung mga hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, gusto siyang patayin dahil sa ayaw itigil ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapalaganap ng turo ng Islam sa Makkah. Ayon sa kwento, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa ating mga ulama, kinausap nila mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inoferan nila, "Ya Muhammad, itigil mo yung pagdadakwa mo, itigil mo yung pagpapalaganap mo ng turo ng Islam. Kung gusto mo ng kayamanan, kung gusto mo ng ginto, kung gusto mo ng lupain, lahat, gusto mo ng babae, bibigay namin sa iyo. Itigil mo lang," sabi ng mga musyrik, mga hindi mananampalataya, mga taong nagtatambal sa Allah. Itigil mo lang ang pagdadakwa mo. Itigil mo ang pagpapalaganap mo ng katuruan ng Islam. Ang sinagot ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit sabi niya, ibigay niyo sa akin sa mga palad ko ang araw at ang buwan, ay hindi ko ititigil ang pagpapalaganap ng katuruan ng Islam. So, mashallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi pinagpalit ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, ang turo ng Islam sa mga napakalaking kayamanan na binibigay sa kanya. Pero hindi yun pinansin na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At matigas niyang sinagot na kahit buwan at ang araw ibibigay sa kanyang mga palad, hindi niya iiwan ang pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam, ang turo ng relihiyong Islam. So dahil doon, gusto nilang patayin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naging dahilan yun ng paglalakbay, pag-migrate ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Madina. So faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yung mga kasamahan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang paglalakbay kung para sa Allah at para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng kanilang paglalakbay para sa Allah at para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasunod ng hadith, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay." Ito na yung nabanggit natin kanina. Kung sino man, sabi niya, ang dahilan ng kanyang paglalakbay ay para sa makamundong bagay, pagtitinda, negosyo, ano man ang mga makamundong bagay o pansariling interes lamang na kanilang dahilan ng paglalakbay. Makamundong bagay ang kanilang paglalakbay, aw imra'atin yankihuha, o di kaya ay babae, nabanggit natin kanina. Dahilan ng paglalakbay ay dahil lamang sa babae. Pero mayroong isang lalaki sa panahon na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang agreement sa kanya, na bago niya mapakasalan yung babae, ay ang kondisyon ay ang maglakbay siya, maghijra siya mula Makkah papuntang Madina. So, naging dahilan ng kanyang paglalakbay ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi dahil sa babae na gusto niyang pakasalan. So, ang hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nagmula kay Umar ibn al-Khattab at may salaysay ni rawahu al-Bukhari wa Muslim, si Bukhari at saka si Muslim. So, nawa ay naging maliwanag, malinaw ang ating pagpapaliwanag. Allahu ta'ala alam.
Hanggang dito na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng gantimpala at tanggapin ang ating pagsisikap sa pagpapaliwanag o di kaya ay pagbibigay, pag-share ng kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na sa mga hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.